Ay, magandang umaga. Ito po si Toto Tirador, Doctor of Jurisprudence na gumraduate sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at Licensed Civil Engineer na gumraduate sa Mindanao State University, Marawi City. Former editor po ako sa Philippine Journalists Incorporated sa specifically Handling People's Tonight, and managing editor po ako sa Kabayan Publishing Incorporated, specifically Handling Kabayan newspaper. So this time we will talk about the evidence that would be used in the ICC. Isinabi ni anong ebidensya bang gagamitin ng mga ICC prosecutor sa ICC laban kay Digong? Of course, umako sa sila kay Digong na having committed the crime called crimes against humanity by means of murder ay patunayan nila. Ngayon, ano po ang elemento ng crime against humanity base sa Rome Statute? Ang elemento ko po ay una, kailangan mapatunayan na mayroong massive and systematic killing. Tapos, ang mga pinatay ay mga civilian. Pagkatapos, ang pagpatay ay dahil sa utos ng polisiya ng pamahalaan or it is an organizational policy. Tapos, kailangan alam ang pag-attack. Dito na tayo ngayon. Pag-usapan natin ang murder, yung mga namatay sa tukhang war on drugs. So ngayon, kung iyan po yung elemento, paano mapatunayan at ano ang kailangan ng ICC prosecutor na ebidensya? Ang kailangan lang ebidensya ay, number one, yung elemento niyan po, yan pong ultimate fact na sinasabi. So, ang ultimate fact na may murder, may namatay na massive at saka systemic. Sabihin na natin meron kasi maraming namatay. So, ano naman ang elemento na patunayan na natin kung meron ng massive at saka widespread, systematic, o widespread, pareho lang yan. Pagkatapos na ang mga namatay ay mga civilian. Sabihin natin na patunayan na yan. So ano na ang kasunod na patunayan? Dalawang natira na lang na elemento ang patunayan ng prosecutor ng International Criminal Court laban po kay Digong Duterte. Ano yun? Yun po yung kailangan mapatunayan nila na policy ni Digong yung pagpatay sa war on drugs. Ladies and gentlemen, pag sinabi yung pagpatay, yung out and out, pinatay na, utos lang at walang ibang dahilan, basta pinatay. Dahil halimbawa nakikitaan ng droga, pinatay. Yan ang kasunod pangatlong pruweba na elemento na patunayan nila. Pang-apat na elemento na patunayan nila ay knowledge. May alam ba si Digong doon sa bawat patay? Nako, mamamatay kayo sa pagpatunay niyan. Ngayon, tinatanong ko yan kasi most likely ay may problema. Bakit may problema? Ito po kasi inamin po ni Boying Remulla noong isang araw na ebidensya. So wasa na destroyed ang ebidensya sa tokhang. So kaya ipinasa daw sa ICC kasi nasira ng mga ebidensya dito. Hinahanap ko yung balita na to. Ito po balita. Blunder yun.
So, pahanapin ko yung binalita na si Remulla nagsabi. Okay. Ito sinabi niya na binigay na lang daw sa ICC ang kaso at hindi sila nag-import kasi daw ay destroyed ng lahat ng ebidensya nila. Naniwala ba kayo dyan, ladies and gentlemen? Naniwala ba kayo na destroyed mga ebidensya sa tukhang? Kaya nagdesisyon si Rimulya na ibigay na sa ICC yung kaso at hindi na dito. Patingnan natin yung balita. Ayan po Oh. Saan ba ito? So, iyan po ang title at itong sinasabi niya. So, kung sira yung ebidensya, sa Pilipinas pa lang sira na, ano ngayon sa tingin mo, paano mangyari, Julao, na magkakaroon ng ebidensya ang ICC laban kay Digong? Kung sa Pilipinas pa lang ay sira na. Kung hirap ang Pilipinas makakuha ng ebidensya para patunayan ang mga elemento ng krimen ng crime against humanity against Digong Duterte, how much more na mahirapan ang International Criminal Court? Ano ba mga ebidensya pangangailangan? Okay, patunayan, sabihin natin, aminin na natin na meron na pong nangyari na kwan. Aminin na natin na may mapatunayan ng patayan. Okay? Aminin na natin na ang mga namatay ay puro civilian. Yan ang pangalawang elemento. Ang pangatlong elemento, mapatunayan ba na yan ay kalakaran o sistema ni Duterte? Malalaman yan kung paano ipapakita may ebidensya kayo sa pamamagitan ng utos na ginagawa sa papel. May utos pa si Duterte na patayin kahit walang dahilan ang mga war on drugs victims? Wala kayo mapakita maliban lang sa yung mga nag-speech siya, kill, kill, kill. Puro speech lang naman yun, hindi naman yun policy making. At saka, ang pinag-usapan ay crime. So kung pinag-usapan ay crime, kailangan po ng evidence without reasonable doubt. So paano magiging without reasonable doubt kung ang ipresenta nyo lang sa korte ay yung mga video na nagsasalita si Duterte na kill, kill, kill? May reasonable doubt na kagad kung totoo man yun o hindi. Yung pang-apat na elemento, knowledge of the attack. Paano patunayan na alam ni Digong ang lahat o ang bawat isa sa pinatay ay alam ni Digong? At kung alam niya, dapat nakita niya at siya mismo nag-utos, direct na utos, na patayin yan. At ang utos nila ay patayin talaga basta nagdruga at walang ibang dahilan. Pero tandaan nyo, ladies and gentlemen, alam naman natin ang sisinungaling mga pulis. Siyempre sasabihin ng mga pulis, nanlaban kaya pinatay namin. Ganon depensa ng mga pulis. So ngayon kung ganon depensa ng pulis, hindi ang pulis ang gustong lilitisin sa International Criminal Court, si Duterte.
Paano papatunayan ngayon na pinatay nun ay mga walang walang nanlaban? Kailangan patunayan nila na walang nanlaban para makonvict si Duterte. That's number one. At patunayan din nila na mga aktual na insidente na pagpatay ay nangyari na sa oras na pumatay ay alam na personal ni Duterte na pwede niyang pigilin kung gusto niyang pigilin, pero pinayagan niya. So, nag-analyze tayo sakasakaling matuloy ang trial. Kasi ako ang argumento ko dyan, wala nang jurisdiction ni parang kagaya lang sa impeachment. Wala niya rin jurisdiction ang International Criminal Court. At bakit walang jurisdiction? Ito lang po ang katwiran. Ayon sa Section 12, Paragraph 2 ng Rome Statute, nagsasabi po na the giving of the authority to investigate must be done if the state involved is a member of, ibig sabihin, at the time of the giving of the authority, dapat member pa rin ng Rome Statute ang bansa. Yun ang sinasabi. O, hanapin natin . Buksan natin ang Rome Statute. Ito po ang Rome Statute. Bisitahin natin ang batas na Section 12, Paragraph 2. So, yan po yung batas. Ibaba natin. Punta tayo sa Section 12. Ayan, Section 12. Okay. So, preconditions to the exercise of jurisdiction. Precondition para kakasuhan na, magkakaso. Number one, a state which becomes a party to the statute, thereby accepts the jurisdiction of the court with respect to the crimes referred to in Article 5. Yung mga crimes dyan, yun yung 4 na klaseng krimen. Crimes against humanity, genocide, war aggression, at saka war crimes. Tapos number 2, in the case of Article 13, Paragraph A or C. So dito, kung dito nagkabase ang A, a situation in which one or more such crimes appears to have been committed as referred to the prosecutor by a state party in accordance with Article 14. A state party may refer to the prosecutor a situation in which one or more crimes within the jurisdiction of the court appear to have been committed, requesting the prosecutor to investigate the situation for the purpose of determining whether one or more specific person should be charged. Ito hindi nag-apply sa Philippines kasi hindi naman nag-request ang Philippines. Next is, number 2, as far as possible, referral shall specify the relevant circumstances and be accompanied by such supporting documentation as is available to the state referring the situation. So, sinasabi ito sa Article 12, Paragraph 2, in case of Article 13, kailangan ang court may exercise its jurisdiction if, ang salita, if one or more of the following states are parties are present tense. At the time they say, referring to at the time of the direct giving of the authority to investigate. Was the Philippines at present at that time a state party to the statute or have accepted the jurisdiction of the court? Itong tanong sinasabi may exercise jurisdiction
Sabi, if one or more of the following states are parties to the statute. Ibig sabihin na are, at the time of the giving of the power, party ba sila ng statute? Yun po ang tinatanong dyan. Hindi naman party ng Pilipinas na statute. So, pagka ganon, ay dapat putol na. Kaya yan sasabi ko na wala ng jurisdiction. Anyway, balik tayo dun sa elemento sa kasakali na matuloy ang trial. Ang elemento po ng contextual elements ng crime against humanity, number 1, widespread or systematic killing. Next is directed against any civilian population. Tapos, ang pagpamatay ay dahil may organizational policy na yun talagang utos. Ngayon, kung utos, mapatunayan ba natin may utos si Digong Duterte sa bawat pulis? Pagkatapos knowledge of the attack. So the only way na mapatunayan na may utos ay may papel na inutos talaga. So ngayon, pwede yung nakikita ko pwede yung nagbibigay ng premyo ng pera at bilang utos. Tapos, ang kasunod na elemento, alam ba ni Digong? Yun, pag hindi mo mapatunayan na alam niya palang pagpatay, sa bawat pagpatay, dapat alam ni Digong. Tapos ang pag-utos, hindi naman ibig sabihin pagbigay ng pera ay utos na kagad. Kasi pwede mo magamitin just to inspire your policemen to do good. You are entitled to issue some system of rewards. Ngayon, ang depensa ng mga pulis, wala. Sigurado ako na wala si Duterte sa tabi nila nung pumatay sila. At ang depensa ng mga pulis ay ganito, nanlaban eh. So kung ganun ang nanlaban ng ebidensya, ang depensa, paano mapatunayan? Sabi ni Buying Rimulya, wasak na daw, wala ng ebidensya. So kung walang ebidensya, Buying, how else, paano pa mapatunayan ng prosecutor ng ICC? Kasi kayo nga mismo na dito sa Pilipinas, ay inamin mo na wasak na, destroyed na mga ebidensya. So kung inamin mo na wasak ng ebidensya, ang tanong ko, paano mapatunayan ng mga prosecutor sa ICC na sila ay malayo nga sila sa Pilipinas? Ikaw nga dito sa Pilipinas. So paano patunayan yung tanong kung alam ba ni Duterte ang bawat pagpatay? Kasi only by proving na personal na alam ni Duterte ang bawat pagpatay, saka siya makukonvict. So paano makonvict? Next. Babalik ako dun sa elemento na mayroong polisiya. How can you prove policy? Can it be proved by giving money? Kasi wala namang sulat si Duterte. Ang meron lang of plan double barrel si Bato de la Rosa. Pero, pag binasa mong mga operation tukhang at saka yung of plan double barrel, wala rin nakalagay dyan na inuutusan ang pulis na pumatay. Bagkus, kung basahin mo, mayroong direksyon na mag-campaign. Wala po kasi I bet my leg kahit putulin yung ulo ko. Wala pong nakasulat dyan na nag-uutos si Bato o si Digong na sa mga pulis na pumatay. So paano mapatunayan na policy nga ni Digong ang pagpatay kung wala nakalagay dyan? Kasi pwede naman sabihin ni Digong, malay ko ba kung ginawa na pagpatay, wala naman ako ron. Alright, sinabi ko, I will support you, kill. Pero sinabi ko naman na pag nanlaban, patayin. Kaysa buhay nyo nakataya. So, nakikita ko napakahirap patunayan kung pag-usapan natin ay yung tukhang. Maari siguro
Mamaya natin puntahan yung Davao Death Squad. Dito mo natin sa Tukhang. Sigurado naman ako na ni kahit isa sa mga pagpatay dyan sa mga Tukhang victims, sigurado naman ako na walang nakikita si Digong Duterte. Sigurado naman ako na hindi siya tinawagan ng mga pulis. So kung hindi siya tinawagan ng pulis, how else? Paano ngayon mapatunayan na alam ni Duterte ang bawat pagpatay? Iyan bang eksplanasyon kung bakit ang the best lang nagawa ng ICC ay makapagpadala ng akusasyon na 43 lang katao ang patay? Ganun po ang nakikita natin. So ngayon, paano pa sasabihin ngayon na may pag-asa ang sa ICC mananalo kay Digong? Kung mismo si Rimulya umaamin na wasak na. Kung wasak na yan dito sa Pilipinas pa lang, saan kukuha ng ebidensya ang prosecutor ng ICC para patunayan na guilty si Digong sa crime against humanity? Diba? Okay, ulitin ko. Ang elemento po na dapat patunayan ng prosecutor. Ito po, Teacher Mark reacts, nuclear reactor reacts. Ito ay assuming without admitting na tutuloy ang kaso at hindi ma-dismiss dahil sa jurisdiction. Unang patunayan ng mga prosecutor ay widespread at massive ang pagpatay. O widespread or systematic ang pag-attack o pagpatay. Number 2, patunayan nila ay mga sibilyan na mga pinatay. Number 3, patunayan nila yung pagpatay ay dahil sa polisiya, sa programa. So, patawag ba natin na polisiya ang war on drugs? Na sasabihin natin na guilty ngayon si Digong. Of course, polisiya yan. War on drugs. Pero, kailangan patunayan ng polisiya ay papatay na lang ng walang pakundangan at walang dahilan. Paano patunayan na nagpapatay si Digong sa kanyang utos na walang dahilan, walang pakundangan? Di ba ilang beses naman natin natunghayan nanlaban kahit ang report sa police report nanlaban. Ngayon ko ang depensa nila ng laban, andoon ako sa inyo. Naniniwala ako na pinatay talaga yan. At totoo lang hindi ng laban. Pero ang tanong, dito na tayo sa ICC. Kung ako ang prosecutor ng ICC, ipakita kong report. Ang problema ko, wala ng ebidensya, walang ballistic, walang autopsy report para mapalaman kung paano ang pagpatay. Kasi sa autopsy report, malalaman mo kung depende sa sugat, malalaman mo kung sinadyang pinatay at malalaman mo na hindi pala talaga pinatay na ng laban. Kung inamin mismo ni Rimulya na walang ballistic tests, walang paraffin tests, walang autopsy examination, how else can you prove na pinatay na hindi ng laban? Kasi the only way na papasok at magigilty si Digong is to prove na pinatay lang na walang kaano-ano, walang kagatol-gatol. Ang problema lamang natin is lahat ng report ng pulis na nanlaban. Yes, I do believe that pinatay talaga yun. But it is one thing. It is a different thing pag pinatunayan mo na si Digong ay guilty o hindi. Haharang pa rin yung report na nanlaban. At kung haharang ang report na nanlabang,
Teacher Mark reacts. Paano patunayan ng ICC prosecutor sa ICC trial court na hindi po yung totoo na nanlaban ang claim. Ang totoo yan ay walang hindi nanlaban. Paano patunayan? The only way po ay either testigo sa nakakita sa paano pinatay o di kaya may pakita ang autopsy report, examination kung paano pagpasok ng bala, saan ba, sa ulo ba, sa dibdib ba. Yan pong indikasyon in the absence of a witness who can say kung paano pinatay ay pwedeng gagamitin pero mahirapan ka pa rin magpatunay. Pwede mong gamitin, examinin yung sugat kung paano nangyari. Sa experience ko po bilang trial lawyer, hindi ako gumagamit, magpapatunay ng krimen, hindi ako gumagamit kung paano ang sugat. Mahirap yun. Kailangan mag-rely ka sa testigo mismo. But then the problem is, lahat ng patayan na nangyari sa panahon ng war on drugs ay walang testigo. So, paano pa mangyari? Paano patunayan? Sabihin na natin na may jurisdiction ang ICC sa kaso ni Digong. Alam naman natin, inanunsyo yun nung nagsampa sila ng binasahan ng kaso si Digong ay 43 lamang ang biktima na nabanggit ng ICC prosecutor. Nang ibig sabihin, kulang sila sa ebidensya. Kaya nga natagalan sila eh. Hanggang ngayon hindi sila nakapagsabit ng kanilang ebidensya. Nangako pa sila, sa July 1 sila magsasabit. Tingnan natin, malapit na July 1. So, sa ngayon pa lang, useless proposition na yun. By the reason of futility, dapat hindi na nila itutuloy ang kaso nila. Magiging futile yan eh. Unang-una, ito, yung elemento na widespread and systematic ang killing, mapatunayan nila yan. Kasi datos niyan, ni-report niya ng Philippine National Police. Mapatunayan ba nila yung mga sibilyan ng pinatay? Yes, mapatunayan. Hanggang 2. Ang 2 elemento na natitira. Kailangan mapatunayan mo, Teacher Mark reacts. Lahat ng elemento by proof beyond reasonable doubt para maging guilty si Duterte. Paano mo patunayan by proof beyond reasonable doubt na palisiya ni Duterte ang magpapatay ng mga addict o pusher na walang pakundangan, na walang dahilan? Kailangan patunayan nila na walang dahilan ang pagpatay. Paano patunayan? Hindi ko alam. Pero nakakaroon ako ng ideya kung ano maging ebidensya. Wala ko nakikitang ebidensya na maaaring gamitin ng Crime Against Humanity, ng ICC Prosecutor's Office para patunayan na may polisiya si Digong na patayin ang lahat. Ang sinabi lang na klaro ay hindi ka makukonvict dyan dahil patayin kung nanlaban. Ang problema, pareho po tayo. Naniniwala ako na pinatay ng mga pulisya na walang utos si Digong. At pinatay mga yan. Pinalabas lang ng nanlaban. Kaya lang ang kasunod na problema, how will you prove na pinatay na hindi nanlaban? Kung ang report lang na sasabihin mo galing police precincts ay nanlaban. The only way for you to know na hindi nanlaban is, sabi ko nga, kasi walang testigo, yung autopsy report. Paano, saan pumasok ang bala? Paano lumabas? Ilang bala ang ginamit? Consistent ba sa nanlaban na kwento? Yun, ganun lang yan. Ang pang-apat na elemento, which is the hardest thing to prove, that Sir Mark reacts, sa aking nuclear reactor reacts, sa aking karanasan bilang trial lawyer,
the hardest thing to prove is to prove that the accused personally knew the commission of the crime. Alam ba ni Digong? Nakita ba ni Digong yung bawat pagpatay? Tinawagan ba siya ng mga pulis? Boss, patay na namin ito. Bang! Wala. Kaya kung ganun, better na matulog na lang kayo. Better na i-withdraw lang yan. Lalo na magagalit at manggagalaiti ang tao sa inyo, BBM. O yan na lang siguro, shout out na lang ako kasi medyo malalim na rin ang madaling araw. Si Cornerman, attorney, kung sino ang ebidensya, tukang saan kinuha ng ICC ang ebidensya. Kung sira na, nagtatanong din ako. Cornerman, baka alam ni Teacher Mark Reacts. Senyor Clariacto Reacts, alam ba kung saan kukuha ng ebidensya ang ICC prosecutor? Kung mismo si Remulla ay umaamin na sira ng ebidensya? Hindi ko alam. Kaya sabi na tama si Auri Medrano, gastos na lang yan. Si Julao, alam ni Julao yan. Intindido niya yan. So hanggang dyan lang muna ako. Magandang umaga po sa lahat. Yan ang tanong ko. Kahit man hindi madismiss ang kaso, mahirap patunayan. At bago pala ako umalis, magsisimula na sa July 1 ang bilang ko sa pagsasampa na sa loob ng 10 araw ng kuwaranto na petition laban kay Erwin Tulfo. Bilang Amerikano, kailangan tanggalin siya. Kaya tulungan niyo ako, nandyan lang po ang aking andito lang mga sabayan. Kunin kong aking mga GCash, wallet at saka bank records. Ayan po. Sige, hanggang dyan na lang tayo at papalalim na po ang gabi. Okay. Tama kasi Jokla Reacts. Makwento lang, magaling sa pagkwento si Trillanes. Yung patungkol naman pala itatakel ko lang muna bago umalis. Paano naman yung mga patayan sa Davao? Kasi may testigo sila, si Matubato at saka si Arturo Las Cañas. Ito yung problema dyan. Lahat may kwento, hayaan nyo sila magkwento. Iko-cross-exam siya ng Attorney Kaufman. Magkwento. But then, ang tanong, magiging sapat ba sa sukatan na proof beyond reasonable doubt ang ebidensya na testimonya lang ni Matubato at saka ni Arturo Las Cañas? I doubt. Kailangan pa nila supporting evidence. Kasi unang-una yung mga pinatay na binabanggit ni Arturo Las Cañas, naniwala ako doon. Pati kay Bato-Bato, naniwala po ako doon. Kaya lang pinaka-problema ko, paano natin mapatunayan na walang duda sa harap ng ICC na yung mga pangalan binanggit ay namatay nga at inabdak nga at totoong mga tao nga ito. Yan po ang pinaka-problema ko doon. Hindi ko alam kung paano nila gagawin, pero alam ko bilang sanay, batak na batak po ako sa labanan sa korte. Sigurado ako na wala silang paraan para paano mapatunayan na si Digong ay guilty. Na mapatunayan lang 4 na elemento. Number 1, widespread and systematic killing. Yes, I believe they can prove that. Number 2, the victims are civilian or the attack was directed against civilian population. Mapatunayan nila yan. Number 3, that the attack is a policy of Digong. Paano patunayan kung policy niya o hindi? Utos na ba yan? Gano'n ba talaga? Kung ang utos niya, magkakaroon po ng duda kung talagang may nanlaban o wala. Kasi ang sabi niya, patayin niyo kung nanlaban. Which is authorized. Pero ang problema, patunayan naman ng prosecutor, hindi po totoo ng laban. O ngayon, paano patunayan na hindi ng laban? Kung ang hawak lamang na ebidensya ng
prosecutor ay papel galing sa police station na nag-report na nanlaban. Kung mapatay na, nailibing na, andito sa Pilipinas na kalibing, kailangan hukayin ulit ang mga bangkay at titingnan autopsy isa-isa para malaman kung paano ang mga butas sa katawan nila o sa kanilang buto nagdinulot ng baril o di kung ano pa. Pangapat, yung personal ba na alam ni Digong bawat pagpatay, ang hirap po. Kasi sabi ni Pilipinas Gap, hearses lang ang hearses sila nakuha ng prosecutor at this don't hold water. Tama po. Tama po yan. This cannot hold water in the courts of justice. Sigurado, palayain nila si APRRD. Sigurado kasi nakikita naman ng ICC prosecution pretrial chamber. Total useless proposition naman ito. Futile, palayain na lang natin. Ganun po yun ang mangyari. So, decision na ng pretrial chamber kung may kaso nga o wala yung ICC prosecutor. Hanggang dyan lamang tayo po. At don't forget, bigyan niyo po ako ng donation para po sa pangdagdag sa 50,000 at 10,000 na filing fee na ibabayad ko sa Senate Electoral Tribunal para sa kasong isampa ko na petition for quo warranto laban kay Erwin Tulfo. Magandang umaga po sa lahat. Teacher Mark Reacts, Nuclear Reactor Reacts, magandang umaga po sa inyo. Julao, tapos si Ori Medrano, si Cornerman, maraming salamat po sa inyo. At saka sino ba yung isang pumasok? Si Pilipinas Ga. Okay, maraming salamat po sa inyo.